Guys, grabe na iwanan akong eroplano. Guys, tinatry ko sa passport kaso hindi gumagana. Kailangan ko pa daw gawin manually. So, pupunta muna ako dito. I-register siguro or something. Ayan, tapos na ako, mga Marike. And then, tatry ko na ulit ng pangalawang beses yung sa passport. Sana gumana. Yay! Nakalagpas ako! Ito na, exciting part, guys. I'm so excited. But I can't just hide it. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero bahala na. Look guys, 6:16 na. Life update guys, nandito na ako sa zoo. Dito muna tayo pupunta. Naghahanap lang ako ng trolley kasi mas madali yun para may lalagyan na yung gamit. Bigat-bigat kaya. Ako guys, hinahanap ko yung free cinema. Kaso nasa Terminal 3. Nako guys, halos lahat ata dito sa Jewel. Mamaya pang 10 AM. Narinig niyo yun? Train! Look guys! Kung pupunta akong Terminal 3, ayan yung sasakyan ko later. So lobat ng ating power bank. And I think I wanted to explore this one. I'm gonna go upstairs na lang. Para mas makita ko yung view. Guys, hindi ako makakuha ng magandang picture dito. Naiirita ako kasi blur siya. So, since maaga pa, meron pa tayong time to go to Terminal 3. Hanap lang ako ng train here, going to Terminal 3 para matry natin yung free cinema. Wait, I saw something here. Baba lang ako para makapag-picture ako if ever na want ko. Doon na muna yung trolley ko sa taas. Wala namang kukuha niya. Ayan, dito. Try ko mag-picture. Before I go to Terminal 3, pupunta muna ako first sa Terminal 2 for the waterfalls. Time check everyone. It's already 6:59 AM. I still got a lot of time to explore airport. So, ayan na. Akit na lang ko dyan. Going to Terminal 2. Pinipilit ko itulak yung trolley. Hindi pala siya kusa. Alam nyo guys, ang maganda dito, hindi kayo maliligaw sa Singapore. Kasi sobrang daming signage. Unlike sa Philippines. So, ayan. As you can see, SkyTrain to Terminal 2. So, I'm gonna be trying the SkyTrain. Time check po, guys. 7:01. The next SkyTrain is 3 minutes. Dito na ako sa loob ng transit going to Terminal 2. Sa Terminal 2 na ako, hanapin ko lang yung parang call something. Puro cafe pa lang yung open. Wala ba masyadong mga ulam. Yan,
Akala ko yun na yung falls, di pa pala. Hindi ko alam kung kakain na ako dito or doon na lang. Kasi, hindi. Siguro masarap naman yung pagkain sa aeroplano, pero hindi ko lang trip kasi mataas yung altitude level. Tama ba? So, ayun, hindi ko lang siya trip masyado. Ang sobra pala. I think nakita ko na yung falls. Shit. Update guys, nakikita ko na siya. Alam nyo guys, mga ganitong moment yung sana minalash mo may kasama ka. Kaso wala eh, ikaw lang mag-isa. Okay din naman. Na tayo sa waterfalls and next stop is Terminal 3, but first things first, hanap muna tayo ng pwede kong makainan here kasi it seems like meron ng mga bukas na tindahan. You know what guys, I was just thinking if possible ba na lumabas ako ng airport para makita yung Merlion. Napakabusaway ko, first time ko lang dito. In fairness, maganda yung CR dito sa Terminal 2. Mas maganda kesa sa Terminal 1. Check naman natin yung Terminal 3. Punta naman tayo sa Terminal 3. Kita ko na yung yaw-yaw. Kaso sarado. Ayan Alam nyo guys, ang maganda sa ganito, pwede mong gawin kahit anong gusto mo. Wala silang pakialam sa'yo. Kaya, I can be me. Travel alone? Yeah. Yeah. Thank you. O, diba? Puro yaya lang yung answer ko. Wait lang, hindi ko naintindihan yung sinabi niya. Basta B1. Elevator, B1. Okay, gets. Hi, good morning. I just wanted to know where is the free theater cinema? Free theater cinema. It's inside the restricted area after immigration. After immigration. Okay. Thank you. Kakain muna ako. I think meron ako nahanap na kakainan. So guys, bawal pala ipasok yung trolley sa loob. Iniwan ko siya sa dito, sa labas katabi ko. Tada! Jowa update. Tatay! Beb, naliligaw na ata ako. Hindi ko makita kung nasa yung sa free cinema. Guys, look, meron ako nakita yung slide. Okay na kaya? Ang kaso, paano ko pupunta dyan? Sarado pa. Bad trip naman. Wala guys, kasi di ko talaga makita yung free cinema. So, hindi ko talaga nakita kahit saan yung free cinema kasi papasok pa ata sa pinakaloob. Natamad na ako. And now, nag-wait lang ako ng Terminal 1 para bumalik dun sa pinanggalingan ko kasi dun din naman yung connecting flight ko. Saka medyo nagpupurarat na si auntie. So, bakarita din sa Terminal 1 and maghanap lang ako masisiaran. Alam niyo ba guys, sabi ng jowa ko, super nostalgic daw kasi before sinasabi ko sa kanya na nakarating na ako ng Cubao. Tapos ngayon, sinabi ko na nakarating na ako ng Singapore. So, ayun guys, nasa loob kasi yung Terminal 1. So, akit ulit ako dito para dumaan sa immigration papasok sa loob. So, dito ulit ako sa may departure papasok sa loob. Kapasok ko lang galing sa labas. And pupunta na ulit ako dun sa kanina kong pinanggalingan na gate number. Guys, as of the moment, nasa pharmacy ako. Kasi naghanap akong Bonamine.
But I just wanted to know if you have medicine for motion sickness. The medicine will make you drowsy. Is that right? Yeah. Right? Passport, please. How much is that? $9.50. $9.90. The first tablet at least 1 hour before we travel. 1 hour. At least 1 hour and repeat every 8 hours if needed. Okay. Alright? Payment at the cashier then. Okay. Thank you. So, ito yung binili ko, guys. Novomin. Parang ano na rin. Bonamin. Inom muna ako nitong Novomin na binili ko kanina sa pharmacy. Grabe yung lasa ng Bonamin. Di nakakatuwa. Novomin pala. Napakapait na nakakatrauma. Diyos ko. Upon checking here, wala pa yung information ng flight ko. The latest time here is 11:25. So, 11:30 pa naman yung sa akin. What I was just gonna be doing here is that nawiwiwi ulit ako. Tapos tambay na lang din ako here. So guys, done na ako mag-CR and now naupo lang ako dito. Kaya yung itsura niya. And pagbabasa lang ako. At ayun yung pinakamalaking fake news na nangyari dahil dito sa susunod na clip. I ended up running from point C to point D dahil late ako nagising. 11:40 na ako nagising for my 11:30 flight. Guys, grabe na iwanan akong eroplano. Nakatulog kasi ako sa sobrang pagod. Iyak na ako. Ngayon sabi ng crew, papaalam niya daw sa next pilot kung papayagan akong pupunta ako, doon ako sasakay sa next flight. Yung mga ganitong bagay, hindi ka dapat nagkakamali. Ba't ka nagkamali? Going back doon sa kwento ko sa nangyari sa akin sa Singapore. Kasi ganito yan, be. By the last clip that I have showed with you, diba nakahiga ako? Tapos pinapakita ko pa sa inyo yung yung place na nakikita ko by that time. Apparently, nakatulog ako. Sabi ko pa naman mag-alarm ako by 11 o'clock. Ang kaso, hindi tumunog yung alarm ko, tapos dire-diretso lang yung tugtog ng music na pinakikinggan ko. And then, nagising ako, 11:40 na. 11:40 a.m. guys. And yung flight ko supposedly 11:30. Alis na kami ng Singapore going to Perth, Australia. And then, from C, gate number, nagpunta ako sa letter D, gate number. Buti sana kung D1 lang, D2, ganyan. Pero yung D as in dog, 44. So, bali napakalayo ng agwat from C to letter D sa Singapore. Tinakbo ko yun as in. Para lang makaabot ako sa pag-depart ng eroplano. Tapos, pagdating ko dun, nag-fly away na sila. Oo, wala na ako naabutin ng flight or anything. Nag-fly away na sila. And then, the immigration asked me, what is the reason why you're late? Ganyan. Kasi naiiyak-iyak na ako, nagmamakaawan na ako. Please po, papasuhin niyo ako. Please, I don't know what to do. Ganyan. Please, bear with me. Ganun na ako. Tapos, pagpunta ko doon, yung crew sa flight na nandun, yung nag-assist ng mga taong pupunta to make sure that the flight is ready to depart. Nassist ako. As in, natawag-tawagan niya talaga yung piloto, yung management nila, ganyan-ganyan, para sabihin na naiwan ako ng eroplano. Nagmamakaawa ko sa guard. Sabi ko, please, 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 let me in, let me in. Sabi nila sa akin, it is not our choice, or it is not, we are not the one who's gonna be deciding whether you're gonna go on board or hindi. Basta in English yun, Sabi nila, this would gonna be on the flight staff. Ganyan. Ganyan na. Sabi ko, tataranta na lahat. Ganyan na. Tapos, yung isang crew, ginawa niya talaga ng paraan, Yung immigration, nagpunta na sa akin, ano the reason? Bakit daw ako late? Sabi ko, nagsinungaling pa ako na ito, bahala na. Sabi ko sa kanila, the thing is that my phone is lost by the moment, so I needed to go to different terminal just to know where is my phone. Ganyan, sabi ko. Tapos nung nilapitan na ng immigration kasi parang there is a chance na since natawagan nila yung airline na babalik yung piloto.
Nakontak nila yung piloto. Nababalikan ako, ganyan na be. Tapos, sabi ng immigration sa akin, so, where is your phone? Tinanong yung ganyan. Ay, puta. Si B, nangisay na. Hindi na alam ko na yung sasagot. Sabi ko na lang, all this time, it was inside my bag. I was not able to see it clearly. And I didn't know that it was just on the bottom part of my bag. B, sabi ko talaga, hayaan nung magbuka kong tanga. Basta payagan akong makapasok dito. Hanggang sa, yan, dumating yung yung airplane, dumating siya, ganyan. Bumalik si airline. Lumabas ngayon yung piloto, kinausap yung isang babae na manager ng airline. Tapos kinausap din yung crew. Hindi na ako nakikinig kasi wala na yung focus ko, kinakabahan ako, ganyan. Na baka iwanan ako, anong gagawin ko, paano na yung flight ko papunta Australia, matutuloy pa ba ako, or dito na lang ako sa Singapore magtatrabaho, mag-aaral and such. Ang dami ko naisip. Tapos sabi nung piloto, pinakagalitan niya yung crew. Sabi niya, parang ang dating kasi ata, di ata naghahanap, hindi ata ako nahanap by that time. Parang nagtanong si piloto or si captain dun sa crew kung kompleto na ba, are we ready to take off, ganyan. Tapos yun ata, ata si crew na nag-a-assist ng mga passengers. Tapos ayun, sabi niya, di ba tinanong pa kita, nandun ka pa, no time na yun, di ba? Pero in English siya. Nandun ka pa ang time na yun, tinanong kita, if complete na, ready na bang mag-take off? Sabi mo sa akin, yes. Tapos ngayon, pababalikin mo ako, hindi mo ba naiisip yung 40 katao na madadelate yung flight para lang sa isang tao? Ay, puta. Sabi ko, X na be. Dito na lang talaga ako sa Singapore. Nag-aaway na sila. Pinagagalitan na niya. Tapos ayun. Hanggang sa sinabi ni Captain, okay, I don't want to waste much of the time since kabalik na kami dito. Sige, napapasokin na yung naiwan. Tapos nag-enter the dragon talaga si Ante. Nakaano talaga sila sa akin. Masama ng tingin. Kasi syempre, ilang oras na delay yung flight nila. Halos 1 hour na nag-aantay para lang sa akin. Kaya nagulat talaga ako nung binalikan ako. Tapos sabi ng immigration sa akin, you're lucky ha, you're lucky. Because most of the airlines, once naiwanan ka na, hindi na sila babalik for you. You're lucky. Captain is good. Sabi niya sa akin ganun. Ko, yeah, I'm very sorry. Chika-chika ako ganun. Sabi ko, I really don't know what to do. This is my dream. Para kang tanga all this time. Tapos pumasok na ako sa loob. Tapos kahit uwi na si Ante, hindi talaga ako tatayo sa pwesto ko. Doon lang ako hanggang makatulog ako at makarating ng Australia. So, ayun lang. This is really a great experience, but then I still ended up going here. One thing's for sure, sa daming time na pwede ako magkamali, supposedly ito yung time na dapat di ako nagkakamali. Pero nagkamali ako, so moral lesson of the story, huwag matutulog kapag alam nyong nasa ibang lugar kayo, tapos alam nyong may susunod kayong flight. Okay na magpuyat-puyat ka dyan. And feeling ko, isa rin sa mga nakapampatulog sa akin is yung ininom ko na gamot. So, I think isa rin yun. So, kasalanan talaga. Hindi ko kasalanan yung gamot yun.